Magandang araw mga kabugis. Ako muli si Nito at welcome back sa aking channel, Marialis Garden. Asishare ko naman po sa inyo ngayon kung paano tayo makapagbuhay ng bougainvillea kagaya dito. Kung paano natin magagawa rin ito nang hindi tayo mag-ICU. At hindi rin masyadong malaki yung stem niya. Ayun ay share ko sa inyo, napakadali lang na gawin. Makakabuhay na kayo. Tara, sumama kayo sa akin na kumuha tayo ng cuttings. Kumuha po tayo ng cuttings dito. Pipili lang tayo yung medyo matigas na cuttings. Dito lang. Ito yung gagamitin natin, itong cuttings nito. Tara kayo doon para maumpisahan na natin. Kukunin natin yung pinakamatigas niya. Ito. Hindi tayo kukuha sa dulo, dito sa may puno. Kukuha tayo ng mga ano dito, 7 inches o mahigit. Ganyan kahaba. Ganyan. Iwan na natin yan. Magsusupot tayo ng ano, yung gagawin natin na patubuan niya. Bulok na ipa, na may halo na konting lupa. Ganun siya ganda. Lagay natin sa plastic pot. Siksik lang natin. Kasi pagka hindi mo siniksik, yung ipa kasi kung minsan gumagalaw. Kasi maluwag siya. Dapat yung cuttings na ganito, medyo siksik siya. Huwag siyang gagalaw. Tama lang naman, di naman yung sobrang siksik. Ganyan na. Ganyan natin ito. Ito, makakabuhay kayo kahit na simple-simple lang. Ito yung puno na hindi kayo malilito kasi kahit iwanan nyo, balibaligtarin nyo yan. Hindi kayo malilito kasi itong usbungan dito sa baba, yung tinik doon sa ibabaw. Dito sa ibabaw niya. Hindi kayo malilito. Ito yung tinik niya. Yan, dito yung pagdadahunan dyan. Yung papagbubulaklakan dyan. Ganyan. Hindi tayo gagamit ng kahit anong na klase na pampaugat. Talagang simple-simple lang, makakabuhay din kayo. Tutusok lang natin dito ng ano. Ganyan. Pag tinusok ninyo, mapapansin ninyo na mahigpit. Yan. Mahigpit na siya. Yan nyo pa. Luho gagalaw. Kasi alam nyo, pagka gumagalaw yan, matatagalan siya magugat. O kung minsan, hindi siya magugat. Dapat hindi siya gagalaw. Ngayon, didiligan natin ng husto. Pero yung ginagawang ganito, yung matigas na siya. Hindi yung dulo. Yung dulo kasi malambot, madali siyang malantang. Diligan lang natin ng gusto. Kasi dry na dry yung yung ipa. Ayan, ganyan. Kita nyo, di ba? Tanaw mo pa lang ay mabubuhay na, di ba? Yan, tutulo yan. Ang gagawin natin ngayon dyan, ilalagay natin sa hindi naman masyadong mainit, hindi naman masyadong malilim. Kunwari ganito lang. For example lang.
Diyan ka lang. Nakikita naman nila eh. Kunwari may bougainvillea o kaya mga may puno kayo, may halaman. Ilalagay nyo lang dito sa may ilalim niya. Yan lang. Ilalagay nyo na ganyan. Medyo may lilim pero mainitan siya. Kasi hindi maganda pagka yung totally na malilim masyado. Nabubulok. Hindi naman kailangan yung mainit na mainit. Yung medyo nalililiman siya. Eh, ayun. After 1 month, may mga dahon na yan. Pakita ko sa inyo. Sample ko lang. Natanin ko gunting dito, baka matapakan ko For example lang, sa loob ng 1 buwan, magiging ganito yon. Sample lang. Magiging ganyan siya. Ganyan din kalaki ang puno. Kasi ganito ang ginawa ko doon, dinirect ko ito. Basta ang mahalaga, nainitan siya ng konti. Hindi naman totally na init. Alam nyo na yon, lalagay nyo na sa mga ilalim ng puno. Ngayon, iriripat na natin. Siyempre, marami yung hindi nakakabuhay ng bougainvillea eh. Ito, pinakasimple para makakabuhay kayo. Makakapagbabulaklak na kayo. Nakita niyo yung puno niya, medyo matigas Kasi hindi na-IC yung pagka ganito nakalalaki. Turuan ko na rin kayo mag-repat. Kasi pagka nakita ninyo, may ugat na yun sa ilalim niya. Pansin. Pwede natin i-repat yan. Kasi ibig sabihin, marami na ugat yan, kaya lumagpas na dun sa plastic niya. Malaki pala yung nakuha ko na plastic. Bale. Kaya lang pagre-repat. Ganyan yun lang konti kasi para mawala yung higpit ng plastic dun sa ipa para madaling hatapin. Medyo sumabog pa ito. Ayan, may ugat nakakapit Hindi malaglag yung plastic na yung ugat Ayun yung ugat niya. Nakasapit. Ayan lang natin. Mabubo Kasi kaya natin iniripat para mapabilis yung paglaki niya. Kasi alam niyo pagka yung bougainvillea, nalaki yung lagayan niya. Mas mabilis na. Ito example ko lang sa inyo Example lang ito. Ganyan lang pagre-repat. Diba? Ngayon dapat diligan na naman agad ito. Lalo pagka yung nag-repat kayo, nakita nyo, medyo nabitak yung ipa, di ba? Kasi nga nakasabit yung kaya bibitak kasi nakasabit yung ugat niya doon sa plastic. Pag hinatak mo na ganyan, nakasabit. Kaya nga malamang na bumitak. Dapat sa mga ganun, iniingatan. Hindi niya papansinin nyo kasi nagdiligan natin agad. Example ko pa gagawin, example lang ko pa kayo ng isa para mapagawa natin na mamulaklak siya ng bilog agad. Para example lang. Hindi ganyan, nakaripat na tayo. Lalagyan na natin dito. Sige sa mga. Sige dito ko. Pwede na natin ilagay sa dito sa direct sunlight. Dito naman ang i-example ko sa inyo para mapabulaklak natin ang bilog. Kasi pagka lumaki siya ganito na. Sample lang ito
Nakita nyo ito, pinaka-main. Ito, ganun din yung malaki. Oh. Kasi pagka yung malalaki na ganito, hindi na namin ina-ICU. Malaki yung stem yan, di ba? Medyo malaki, matigas. Dapat, kung gusto natin, pagandahin, pwede natin na triman dito. Para pag namulaklak siya, bilog na siya. Kasi kung papahabain natin yon, pwede rin pahabain, pero mas maganda kung mamumulaklak siya ganito. Ganyan lang, oh. Pagiging ganyan siya. Oh, di ba? Ang ganda. Ayan. Ito, pag namulaklak ganito, nagiging bilog na ganyan. Ganun lang po ang gagawin ninyo. Yung mga hindi marunong mag-ICU, makakabuhay din kayo. Na ganun, basta ganun ang gagawin ninyo. Kasi yung nabubulok yung iba pag ano, yung sobrang malilim. Sobrang mainit, hindi din naman. Yung bang naglalaban yung init at saka yung lamig, doon yung ilagay. At mabubuhay siya. Ayaw kasi ng bougainvillea ng masyadong malilim, gusto niya ng konting init. Kaya lang pagka nagkatins kayo, sobrang mainit, natutuyo naman. Kaya hindi rin nagtutuloy na mabuhay. Nandito na lang at maraming salamat sa patuloy na panonood nyo ng mga video ko. Pag nagustuhan nyo ang video ko ito, please like, share, at subscribe. Pakihit yung notification bell para mag-update kayo sa mga susunod ko video. Bye-bye!